Hello, napakaganda mo ngayong araw. Nabalitaan kong bumalik si Mr. Gu sa China para lang magpakasal. Bago lang si Mr. Gu pero ang yaman-yaman na niya. Perfect match talaga kayong dalawa. Napaka-successful niyo talaga sa entertainment industry. Sigurado akong magiging maganda ang career mo. Mr. Gu, babalik pa si Hanjin? Gu Hanjin. Ha? Break na tayo. Nuan, ano ba nagawa kong mali? Sabihin mo, okay? Magbabago ko. Talagang magbabago ko. Huwag kang makipag-iwalay sa akin, okay? Kailangan mo makita ang malinaw na katotohanan. Hindi ka pwedeng pumasok sa pamilya namin. Suot mo pa rin ang wedding ring natin. Nakikita ko. Sigurado nagsisinungaling ka, tama? Ayos lang. Nuan! Nuan! Tara, mag-toast tayo para kay Miso. Hindi ako gusto ni Suwon yan. Walang kwenta ang pagpunta ko. Paano ko napunta sa gulo nito? Napakasama mo! Sa entertainment industry, kung nasaktan mo si Miso, naghihintay ka lang na maban. Sino nagpapunta sa'yo dito? Huwag ka magalit, Miso. Dinala ko si Songlin para humingi ng tawad sa'yo. Ngayong araw, gusto kong turuan mo siya ng leksyon. Let her off the hook. Off the hook. Sige, Songlin. Lumukad ka at yumuko sa akin. Pagkatapos ay papakulan na kita. Bakit mo ba ako pinupunteriya, Miss Su? Dahil ganyan ang itsura ng patay na tao. Malas naman. 7 taon na nakalipas. Kami ni Su, matalik na magkaibigan. Sa oras na iyon, hindi ako tinawag ni Songlin. Ang pangalan ko ay Sia Nuan at ang aking ama ay si Sia Shan. Siya ang pinakabatang bida sa pelikula. Sa tuktok ng podium sa Grand Slam. Nawala ang reputasyon ng tatay ko. Kung mananatili ka sa akin ng isang gabi, magiging sayong leading lady. Mr. Sia, hindi ko talaga kaya. Hindi nagtagal. Nasira ang pamilya namin sa industriya. Nasangkot sa mga dark contract at nanliloko sa mga babaeng artista. Sa pagbagsak ng Sia, namatay ang tatay ko sa kulungan. Ang mama ko sa parehong araw sa isang apoy, sinunog ang pamilyang Sia. Umamatay na sana ako sa apoy na yun. Pero mula sa araw na yun, namatay si Sia Nuan. Yung nakaligtas ay si Songlin. Miss Su, nandito na si Mr. Gu. Umalis ka. Hindi ka karapat-dapat dito. Ayaw kita makita. Mr. Hanjin, sa wakas nandito ka na. Huh? Mr. Hanjin, nagkaroon ka ng maling tao. Hindi siya si Sia Nuan. Namatay na si Sia Nuan. Hindi na siya makakabalik. Hello, Mr. Gu. Kinagagahat na makita. Mr. Hanjin, hinihintay na tayo ng mga tao sa loob. Pumasok na muna tayo. Bumalik na sa China ang businessman na Mr. Gu. Ilang araw na lang ikakasal na sila. Andito pa rin ang engagement ring natin. Napakaraming taon nang lumipas. Ay pa ba niyang bumitaw? Sorry, Hanjin. Sa ganoong sitwasyon, kailangan ko sabihin na umalis ka. Kakaiba yon. Ano sinabi mo kay Miss Su? Hinili niya na maging understudy ka niya. Hindi mo yata alam kung bakit. Anyway, bigyan mo ako ng magandang performance. Huwag mo akong pabayaan muli. Ang maling double para kay Miss Su. Maswerte ka sa pagiging understudy ni Miss Su. Gu Hanjin, naibagsak ko ang pamilya So. Sasabihin ko sa iyong lahat. Hintayin mo ko. Mr. Gu, ang lahat ng impormasyon naming nakalap, Miss Sia, namatay si Miss Sia sa sunog. Sungrin ng kumpanya ng pelikula ni Miss Su. Sino siya? Ayon sa datos, si Songrin ay na-recruit sa kumpanya 5 taon na nakalipas. Kasi kamukha niya si Sia Nuan. Lagi siyang binubuli ni Su Wanwan. Mr. Gu, hindi siya si Miss Sia. Sia Nuan, ang sabi ng lahat ay patay ka na.
Pero hindi ako naniniwala sa kanila. Hahanapin kita. Sister Wanwan, galit na galit ka kay Songrin. Bakit ginawa mo siyang double mo? Ang saya kasi. Si Yanuan, noon wala pa ako. Nagsimulang pahirapan ka, namatay ka sa apoy. Dahil ka mga kamukha mo si Songrin. Magdudusa kayo pareho. Magpahinga tayo ng 3 minuto. Maganda para sa 4-1 na eksena. Ang babaeng leading na hulog sa tubig. Dumating na ba ang understudy? Hi, Miss Sue. Salamat po. Si Songrin ay maging understudy mo. Isa itong malaking karangalan para sa kanya. Salamat, Miss Sue. Songrin, ang eksenang ito dapat maganda. Gusto ko ring maramdaman ang pagiging hari ng karway. Alam mo yung tipong elevated shot? Slow motion. Yun! Kapag nahulog ka sa tubig, huwag mong ipakita ang mukha mo. Apo, sir. Punta na po ako ron. Cut! Bakit tingin lang sa Songrin? Director, paano nangyari ito? Director, masyado pega mababaw ang tubig. Ang anggulo ng malalim na tubig. Parang mas maganda. Oo, tama. Tama si Bisu. Songrin, pumunta ka ulit doon. Nakikita mo yon? Sundin mo lahat ng sinabi ko. Gawin mo lahat. At sa studio ni Sue, ang aking salita ay aking utos. Kahit anong sabihin ni Sue, gagawin ko. Bakit bang cheap mo? Para lang sumikat, gagawin mo yan? Sana po bigyan niyo ako ng pagkakataong sumikat. Depende yan sa mood ko. Kung tutuusin, sa movie industry ni Sue, kaya kung hayaan kang tumakbo sa loob ng 5 taon, kaya kitang hayaan para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Okay, lahat ng departamento maganda. Ligtas at maayos. Malapit na bumalik si nanay. Tulong! Tulong! Director, ang ganda, di ba? Oh, Songrin, ganyan yung feeling. Mabuti kung ipapatuloy mo yan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ito na ba ang wakas? Mamamatay ka na ba? Ligtas ka na. Ha? Go, Hanshin. I'm sorry, nanay. Huh? Sinong tumalon doon? Sa tingin ko si Mr. Go. Ano sabi mo? Mr. Hanjin, bakit nandito ka? Hindi siya si Songrin, siya si Sinuan. Tama na! Hanjin, bumalik ka na. Namiss kita ng sobra. Hindi ba ako nalunod? Sino ang nagligtas sa akin? Buti na lang sa akin ang wintas ko. Si Yunawan. Bakit mo ginawa ang sarili mong kamatayan? Mr. Go, hindi ako sa Sianuan. Nagkaroon ka ng maling tao. Halatang Sianuan ka. Bakit tayo mong aminin? Wala ang pamilya Sia. Ang prinsesa na napakataas at makapangyarihan. Ngayon naging laro ng ibang tao. Pasensya na po, sir. Nasaan ang birthmark mo? Paano wala ka? Anong birthmark? Mr. Go, maling taong nakuha mo. Sa mundo, paano magkakaroon ng 2 taong magkatulad? Nakita ko. Ano nangyari dito? Ito, birthmark ko. Kung nawalayan ako isang araw, kailangan mo akong hanapin. Mr. Gu, kung wala nang iba, mas mabuting pumunta ka na. Salamat, niligtas mo ako ngayon.
Gusto mo bang paalisin ako? Ikaw ang fiancé ni Miss Sue. Kung hindi ka umalis, natatakot ako na baka headline ng balita ngayon magiging pagbagsak ng Mr. Gu. Nang walang pahintulot ko, walang tao na maglalakas loob na iulat ang balita ko. Tama yan. Wala na si Gu Hanjin, kailangan ko. Mas mabuting umalis ka na. Natatakot ako kay Miss Sue. Sa industriya ng pelikula, kaya kong ibigay sa'yo si Sue at lahat ng tao. Manatili ka sa akin. Maging aking manliligaw. Nuwan. Hanjin. Hanjin, pasensya na. Pinapatay nila ako noon at tumakas lang ako. Ngunit sandaling ito, napagtanto kong buntis ako. Kailangan ko mag-isa. Kailangan ko manganak ng isang bata. Baka gamitin nila siya laban sa akin para sa paghihigante. Hindi ko pwede ipaalam na kahit kanino. Itong batang ito lang ang meron ako. Gu Hanjin, siya ang regalo mo sa akin sa buong buhay ko. Dapat ko siyang protektahan. Pinilit kitang umalis ng bansa pero binigyan din kita ng anak. Tapos na kami sa isa't isa. Sa ngayon, nabubuhay ako para sa paghihigante. Hindi na ako sisiyanuhan. Pakiusap ko. Huwag ka na makialam. Nuwan! Umiyak ka. Hindi ko ginawa. Maging aking manliligaw. Nagkamali ako sa'yo. Mr. Gu, hindi yun ang ibig ko sabihin. O ibig mong sabihin, ikaw si Sia Nuwan. Mr. Gu, kung aminin ko ako si Sia Nuwan, bibigyan mo ba ako ng pera? Pinabalaan kita. Huwag mong gamitin ang mukhang yan sa mga walang kwentang bagay. Kahit si Sia Nuwan hindi magsasabi ng ganyan. Siya ang pinakamakapangyarihang prinsesa. Mahal na mahal ako noon ni Gu Hanjin. Upang maging eksakto, ako lang ang minamahal niya. Siya ang isang magandang lalaki, pero loner siya. Wala siyang kausap. Ako lang ang mag-isa maliban sa magulang ko. Ako lang ang nakakausap ni Gu Hanjin. Ako ay 18 na taong gulang. Nagtapat ako sa kanya habang lasing ako. Pero alam ko, minahal niya ako bago ko siya minahal. Sayang naman, hindi na ako sisiyanuan. Mr. Gu, pasensya na. Maging mabuting kanaryo. Ganyan ka. Ang tanging bagay na mabuti para sa'yo. Mr. Gu, Madam, Miss Sue. Sabi ng lalaki sumusunod kay Songrin, buong gabi daw siyang nasa bahay ni Mr. Gu. Ano? Songrin ang babaeng yun? Ay, ano ba yan? Gu Hanjin dahil kay Songrin at si Yunuan, magkamukha sila. Isang karakter lang. Bakit galit na galit ka? Tama yan. 7 taon na nakalipas. Ngayon si Songrin naman. Gu Hanjin, kailan ka kaya titingin sa akin? Sister Wanwan, hinahanap mo ko? Songrin, minamaliit talaga kita. Napakabilis mo. Ikaw ang nasa kama ni Gu Hanjin. Sister Wanwan, di ko naman sinasadya. Nagsasabi ako ng totoo. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Nasusuka ko. Naaalala mo ba? Sabi ko sa'yo, magkamukha kayo ng patay na kaibigan ko. Alam mo ba kung gaano mo siya kamukha? Kung gaano mo siya kamukha? I hate you so much! Miss Sue, kung ayaw mo sa akin, ma'am, susubukan kong iwasan ka. Susubukan ko. Nakit mo si Gu sa kama niya. Ngayon iiwasan na kita? Gumagana ba ito? Hindi ko siya nanligaw. Ang lahat ng ito ay dahil sa mukha mo. Kung tatanggalin ko ang mukhang yan, makakalapit ka pa sa kanya? Suwanwan! Anong ginagawa mo? Ang lahat ng ito ay dahil sa mukha na ito. Nasusuka ako. Pag tinanggal ko yung mukha mo, makakalapit ka pa sa kanya? Suwanwan! Anong ginagawa mo? Sinasaktan ako ni Songrin kung nagtatanggol ko sarili ko.
Hanjin, kailangan mo maniwala sa akin, hindi ko siya sinaktan. Suwon-wan, may mata ako. Hindi mo kailangan sabihin sa akin. Saan mo siya dadalhin? Si Songrin ang maliligaw ko ngayon. Suwon-wan, kailangan mong tumingin sa master para matalo ang aso. Si Yanuan, walang iya ka. Patay ka na pero nagmumulto ka pa rin na tinaagaw ang lalaki ko. Songrin, hintayin mo ko. Ipapadala kita makita si Yanuan. Ngayong gabi, samahan mo ako sa aking dinner party. Dapat mong puntahan si Misu. Fiancé mo siya. Magyumasunurin. Yan ang unang katangian ng magkasintahan. Mr. Go, bakit ka nandito? Palitan mo siya ng damit at kumuha ng ilang estilo. Meron ka bang gold na damit? Pinakamahal na damit. Bilang date ni Mr. Go, ako ang magiging pinakamahusay. Ano sa itsura nito? Ganda. Misia, ito ang pinakabagong modelo sa taong ito. Ito ay mag-iisa sa mundo. Naka-customize to para sa'yo. Ang kulay ginto ay marangya. Hindi ko gusto. I think I'll stick with white. Ano sa tingin mo, Hanjin? Ano sa tingin mo ang isang ito? Classic ang design niyan. Ayos lang. Pwede ba? Hindi talaga siya si Sinuan. Hindi naman magiging bongga si Nuan. Fiancé ni Mr. Go? Hindi pa siya si Misu? Paano ba naman kasi sumusubok siya ng ibang dami sa ibang babae? Industry na entertainment na sa kaguluhan. At ang 18th line starlet, hindi ko alam kung bakit. Kung anong dirty tricks ang ginagamit niya. Anong tinatago mo? Ilabas mo. Concealer. Touch up lang ako ng makeup ko bilang isang artista. Kailangan kong alagaan ng image ko. Sa mga araw nito, how dare na isang artista dare to call herself isang artista? Hay, puti na lang. Malaking balita, malaking balita! Gu Hanjin, presidente ng Q Group. Ang kanyang unang pagpapakita. Pagka-uwi niya, yung babae sa tabi niya, hindi ba pamilya Su, Miss, kasama ang kanyang Wanwan? Ang taong ito sa tabi ni Mr. Gu, hindi ko pa siya nakikita. Mukhang baguhan pa lamang siya. Sister Wanwan, napakasigla ng mga reporter. Maganda ang kapalaran sa likod mo. Tingnan mo, nandito na si Miss Su. Miss Su, unang itsura ng iyong mapapangasawa. Pero hindi mo siya kasama. Paano ito mapapaliwanag ngayon? Miss Su, valid ba ang marriage contract ninyong dalawa? May problema ba sa relasyon ninyo? Miss Su! Miss Su! Ang kontrato sa pagitan nila Mr. Go and Miss Sui tila walang bisa. Sa opisina. Pa! Oh, anong problema? Binubuli ako ni Gu Hanjin. Anong nangyayari, Wanwan? Nagpakita siya sa media kasama si Gu Hanjin. Pero dinala niya si Songrin. Sa harap ng mga press. Pa, tulungan mo akong patayin si Songrin. Sino si Songrin? Eto siya. Ha? Si Anuan? Hindi pwede. Isang sunog ang sumiklab sa tahanan ng Sia. Pinatay ang mag-ina. Ganap na silang nawasak. Imposible naman. Patay na si Anuan. Pa, hindi siya si Sianuan. Kamukha niya lang si Sianuan. At ang kanyang pangalan ay Songrin. Nasa kumpanya natin siya. Isang artista. Ha? Magandang babae. Ano ang gusto mong gawin? Pakikinggan kita. Pa, kausapin mo si Gu Hanjin. Para i-advance ang kasal namin. Pinakikinggan ka niya. Okay na. Talagang pakikinggan ako ni Gu Hanjin. Kung wala ako magagawa ba ng Gu Group ang lahat ng ito? Willing ka palang maging mistress, hindi ka ba nahihiya? Sabihin mo ulit. Tama si Wanwan. Ulila ka na. Hindi ka inalagaan ng tama kaya ganyan ka. Walang hiya! Bitawan mo ako! Mr. Gu, may inaawi si Songrin. Isa lang siyang laruan. Huwag ka mag-alala. Tama na! Tama na.
nagkita ulit tayo. Magandang ginang. Mr. Lu, maraming mga artista dito. Laging may pagkakataon sana magkatrabaho kita. Ito si Mr. Liu. Songrin. Songrin, halika rito. Ito ang biggest investor natin sa kumpanya, si Mr. Liu. Mr. Liu, ako si Songrin. Songrin? Paano magagawin? Ako si Lu Fengshuan. Mr. Liu, how do you like it? Suwanwan, partnership lang ang meron ako sa pamilya ninyo. Hindi naman kita kailangan sagutin, di ba? Pinapayuhan na kita. Huwag tumingin sa mga taong hindi dapat. Ang babaeng ito ay natulog na sa kama ni Mr. Gu. Hindi mo ba gustong gawin nga pareho? Hindi ko ginawa. Magagalit ka. Lu Feng, para sa kapakanan niya, haasta ka ng ganyan? At sasaktan mo ako pati ang pamilya Su? Ito ay negosyo ng aking pamilya. Ito ay wala sa iyong negosyo. Magpahinga tayo ng 3 minuto. Maganda para sa eksena 15-1. Songrin, halika rito. Nauuhaw ako. Ibili mo nga ako ng isang kape. Oo, Miss Su. May 100 crew dito. Isang tasa sa bawat tao. Narinig mo ba ako? Baka hindi ako makabalik agad. Pagkatapos ay maglakbay pa. Double ka lang naman. Wala kang masyadong papel. Magtiis ka. Ito lang ang tanging paraan para makuha ang katotohanan na gusto ko. Opo, ma'am. Pupunta na ako. Ang isang to, 130 cup. Kaya mo bang humawak ng ganyan karami? Kailangan mo ba ng tulong? Kaya ko na ng sarili ko. Salamat po. Ayos lang. Ang tatay mo ba ay si Zhao Ping? Kilala mo aking ama? Nakilala ko siya years ago. Sa oras na iyon, Xianuan pa rin ako. Si Ping Zhao ang partner ng tatay ko. Ngayon ang death anniversary niya. Ang lahat na ito ay nasa pamilya Su. Galit ako sa kanila. Nagsinungaling si Suhong sa aking ama. Namuhunan siya sa project na walang return of investment. Hindi na kaya naman magulang ang pagkabigla. Pinatay nila ang kanilang mga sarili. Ito si Suhong ay laging gumagamit ng taktika. Ate, kilala mo rin ang pamilyang Su. Maaari mo ba akong tulungan magiganti? Miss Su. Paano ko ito iinom ng sobrang lamig? Gusto mo ba akong mamatay sa freeze? May mga mainit pa dito. Bigyan mo ko ng isa pa. Miss Su. Sobrang init, paano ko ito maiinom? Sa iyo na to, inumin mo para sa akin. Ano ba, Suwanwan? Itigil mo na yan! Bakit hindi ka umiiwas? Artista nila ako, wala akong karapatan. Sa photo album ng tatay ko, nakita ko ito. Sister Xianuan, alam ko nagtago ka, ito ay para sa paghihiganti. Basta kaya mong ibagsak ang pamilya Su, handa akong ipaglaban ka. Pag-isipang mabuti. Dahil kay Suhong, nasira ang pamilya ko. Hanggat kaya ko sa ibaba, kahit ano gagawin ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko naman alam kung ano sinasabi mo. Hiniling ni Suwanwan na bumili ka ng kape. Bakit hindi mo siya tinanggihan? Naninilip ka sa akin? Lumayo ka sa kanya mula ngayon. Siya ay isang baliw. Mas gusto kong lumayo ka sa akin. So that your fiancé, hindi ako target. Kilalanin mo kung sino ka. Di mo kailangang turuan ng kahit ano. Mr. Gu, bakit kailangan mo pa akong isama? Dahil ba sa mukha ko? Dahil ba ang mukha ko ay kamukha ng ex mo? Tumahimik ka! Gu Hanjing,
Patay na si Sianuan. Ngayon ay nakahanap ka ng doble. Ito ay walang silbi. Sinabi mo na kung ang espiritu ni Sianuan ay nakikita ka at porke nakahanap ka ng kamukha niya bilang may bahay, paniguradong mandidiri siya sa'yo. Tama ka. Patay na si Sianuan. Kaya ngayong ikaw, kailangan maging doble ka niya. Sa ganung paraan, kung ano ang gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Paano ko sabihin kung hindi? Isang masuway yung bata, ilalagay sa madilim na silid. Guhanjin, hindi ako karapat dapat sa'yo. Maglinis ka at puntaan mo ako. May bibigay ako sa'yo. Halika na, kainin mo yan. Sabi ko huwag kang kakain ng mangga. Ayos na ngayon, allergic ka di ba? Sabi ko huwag kang kakain ng mangga, may craving ka. Tingnan natin. Sobrang seryoso. Oo, ikaw kasi. Punta tayo sa ospital. Huwag na, dito na lang ako. Si Anuan, masyado ka namang masailan. Oo, ako nga. Ano bang problema mo? Tara na nga kasi. Ano ba? Hindi ako mahilig sa prutas. Hindi ko rin kakainin yan, kaya ikaw ang kumain. Kung may mangga lang, gusto kong kainin ito. Basta kainin mo na yan. Sobrang sarap. Siya talaga. Hindi talaga siya nag-react. Walang allergy. Anong ginagawa mo? Anong problema mo? Tama ka. Kamukha mo lang siya. Paano wala kang reaksyon? Buti na lang nainom ko yung gamot kanina. Muntik na ako. Mr. Gu, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Maari mo bang gawin ito sa ibang araw? Ano yun? Pwede ka nang umalis. Kung sasabihin mong ibang araw na. Luan, ikaw ba yan? Mr. Gu, sa pagkakamalan mo lang akong iba. Hindi ako si Nuan, ako si Songrin. Nakikita ko. Mr. Gu, kung alam lang ni Nuan na ginagawa mo to, magagalit siya sa'yo ng gusto. Guhanjin. Nasaan si Mr. Gu? Umalis si Mr. Gu na madaling araw. Miss Songrin, tapusin mo na ang almusal mo. Ihatid na kita sa opisina. Guhanjin, hindi ka mabubuhay sa nakaraan. Buhay mo, hindi mo dapat sayangin ang buhay mo para sa akin. Nung bumagsak ang pamilya Sia, gumawa sila Mr. Suhon ng sex scandal ng Sia. Naisip ng nanay ko, niloloko ako ng tatay ko. Nawasak siya, nawasak din ako. Noong mga panahong yun, wala akong alam sa mga pangyayari. Nakatanggap na lang ako ng balita na namatay na si Papa. Wensheng, nasa kulungan na ngayon si Hashan. Simula ngayon, kailangan mong kilalanin ang iyong sarili. Sino ka at saan ka ngayon? Tara na! Matapos mamatay ng aking ama, nagpasya din si nanay na umalis ng mundong ito. Pagdating ko sa bahay, nasusunog na ang bahay. Suhong, Wang Bijun, inisip ng nanay ko na nagtataksil ang ama ko. Namatay siya sa puot. Ang unang bagay na gusto ko mula sa pamilya Su, ang relasyon ninyo. Mr. So, ito na yung alak mo. Ibuhos mo dyan. Oops! Pasensya na. Anong pangalan mo? Ako si Sir.
Mahal. Magandang pangalan niya. Suhong, Wang Bijun. Tapos na ang warm-up. Ang laro. Ito ay opisyal. Pati ko makontak ang daddy ko. Baka busy lang siya. Ikaw si Chow Chow, di ba? Oo, Miss Su. Nandito ako para makita ka. Gusto kitang tanungin tungkol kay Songrin. Lagi akong nakikinig sa inyo. Di ko naman siya pinapakinabangan dito. Iba na ngayon. Ngayon, maaari mo na itong ibigay sa kanya. Miss Su, anong ibig mong sabihin? Maaari mo na itong ibigay sa kanya. Pero hindi ito magiging madali. Dapat siyang pahirapan. Hayaan ko siyang magdusa. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong tapos na. Songrin, ang lakas ng loob mong tumabi sa fiancé ko. Magkugustuhan ka pa ba niya sa ginagawa mo?